So what is up mga repa? Boss Alvin here and I'm back again for another video. And for today's video mga repa, bubisitin ko na naman kayo, iinisin ko na naman kayo at gagalitin ko na naman kayo. Kasi napapansin ko, pag medyo bayabas ako sa content ko, ang dami yung comment, sipag yung manood, at saka binabasyo ko. So, push natin yung pagiging bayabas sa content. Pero syempre, bago yan, nandito ako sa ginaganap na motor show dito sa Calasiao Town Plaza dito sa Pangasinan. Syempre, shoutout muna tayo sa nagpapunta sa atin dito. Search ko lang ha. Ayan. Shoutout kay Boss Erickson Balag. Siya yung nagpapunta sa akin dito. Kinuha nila ako as personal photographer sa team nila. So syempre, content natin ngayon, mga unit nila. Then, pipitikan natin yung mga unit na in-entry nila. Marami silang dalang KR. Syempre, bilang pasasalamat dun sa nagpapunta sa atin dito kasi Boss Erickson, hindi lang pitik gagawin ko doon sa unit mo. Syempre gawa natin ang content kasi ito yung mga motor ng mayayabang. Mga putang ina nyo, ma-high blood na kayo sa akin. Syempre hindi ko na paratagalin to. Konting silip sa unit na i-feature natin ngayon. Raider 150 Fi, modern street bike concept, worth million lang naman. Iyak ka na naman. Let's go! At syempre, hindi ko na ito patatagalin. Alam ko, naghihintay ka na para ma-high blood. Eto na, para doon sa mga basher ko na nagsasabi na salbahin daw ako sa content. Bahala kayo, ito, mainis ka na. Eto, kaliwat kanan. Unahin natin yung kanan. Syempre, Taka Marquez. O, sige, presyo. 300,000 to 350,000. Pwede ka nang magnegosyo. Pwede na rin swap sa Civic yan. Kaliwa. Ayan. Woo! Sakit, di ba? Liwat kanan pa lang yan. Meron ka ng 700,000. Ito, sa switch, gumamit siya ng Honeywell. Tapos, naka-Motion Pro na quick throw. Ayan. Ang aga ng bombahan dito. Akala ko, sa Batangas lang may bombahan. Hanggang dito pala, ayan o. Woo! Okay, balik tayo dito. Sa wakas, natapos yun yung bombahan. Saan mo tayo na hinto? Dito. Naka-Honeywell switch siya. Tapos, Antlion. Fluid tank and cap. Tapos, Motion Pro na quick throw. Then, sa mga ibang parts niya, syempre, yung paborito ko sa lahat, caliper. Ayan. Kung dito sa taas, let's say 350, wag na natin sama yan mga yan, wag na natin sama yan, 350, worth 700, sige. Plus natin to ngayong caliper niya. Naka-nickel siya. So, kung aware ka sa price, let's say 300 to 400 to 500, ganun, depende sa seller na makukuha mo. So, fix natin to as, sige, 350 na lang. So, 350 times 3, meron na tayong 1,50,000. Gagalit ka na naman sa akin, sabi mo, sobrang mahal naman ang pyesa niya. Masasabi ko lang sa'yo, kung nagagalit ka sa akin sa mga pyesang nire-reveal ko, pwede mong subukan tong larangan na to, nang malaman natin kung hanggang saan yung kaya mo, kung kaya mong sumabay sa kanila. May pera ka, oo, ang tanong, kaya mo bang isagad yan? Kaya mo bang sunugin yan para sa pyesa, para sa kultura? Diba? Yun ang katanong kasi dun eh. Okay, balik tayo. Nickel. Plus, Moto3 flower type. Lagyan natin. Kung second hand, 30 to 35. Kung brand new, around 40 to 50. Tapos, sa rims, nakamurad Spain. Ayan. 1105. Wow! Sana all! Chassis check. Syempre, alloy chassis. Di ba? Kita mo. Pero sana napansin mo to. Yung kanyang Öhlins magnesium stub na kulay black or dark gray. Ay! Oh. Palagay natin to 500 o kaya 400. Magkano na? 1.4 something na. Oh, yung chassis niya, pagpalagay natin ng mga 30 to 50, magkano na? Tapos sa suspension, naka-nitron pa siya. Ayan. Oh, palagay na natin around 50 to 80. Sige, total mo lang. Tapos, shifter niya, more on nakikita ko sa kanya, nakamanok sa mga alloy parts like shifter, manok, tapos
alloy chassis. Then, ito, hindi ko alam kung anong basa dyan eh. Yung mga Thailander dyan, oh, yung mga magagaling dyan, oh. Hindi ko alam kung anong brand dyan. Basta naka-alloy din. Tapos dito, ano na rin siya? Alloy rod, then, naka-fuel regulator na rin. Di ba? Tapos, syempre, baka may makaligtaan tayo sa pipe. Ganun din. Manok, Thailand din. Pipe niya, full titanium. Ayan, full throttle, limited edition. Yan. Tapos sa bolts, halos lahat naka GR5 na. Ayan, GR5, GR5, GR5 dito. Tapos, sa pa mga GR5 niya. Ayan, mga GR5. Halos naka GR5 lahat. Ayan, GR5. Tapos, sa sprocket hub, ayan, alloy din. Sa hub, check natin anong brand. Wala siyang brand, pero alloy din. Siyempre, yung rims nito, partner nung nasa harap. Pakita ko yung brand, pakita ko sa inyo yung brand. Ayan, sana, ayan, Murad Spain, 1.4. Same 1.4 yan by 17, ayan. Year, ayan, 1105. Kita mo naman, di ba? Saan nakita mo? Tapos dito, naka GR5 din sa brake arm. At syempre, papayag ba yung may-ari na wala dyan yung pangalan niya? Yan. Pinagawa ng plaka yung pangalan niya. Flat seat, ganun pa rin, manok. Siguro naka-alloy gas tank na rin, check natin Pakialaman ko na, iniwan yung susi Ano ba? Patulong tayo sa nakakalam. Iyan, nangangamuhan yan Iyan, ayan gas tank. Alloy for Raider FI, manok pa rin. Mahilig sa manok si Bossing. Tabungero siguro to nung nung kapanahunan niya. Ayan, solid, grabe. Then, naka MSD ignition blast coil na rin siya. Ayan, medyo nakatago lang. Tapos, ayan naka quick release na rin dito. Check natin yung brand ng quick release niya. Naka switch sa fittings, naka Brembo quick release. Ayan, tapos sa baba, ganun din, naka Brembo din na quick release. Ayan sakit sana all boss. Syempre, naka CNC block na rin yan. Ayun. Brand check, syempre. Chicken pa rin yan, chicken. Ayan. Then, naka throttle body na alloy, hindi dual hindi dual. Kasi ako, base sa akin para sa akin lang, narinig ko to sa isang enthusiast doon sa nakaraang show ng King of Kings. Hindi naman siya against sa mga naka dual throttle body, sa mga FI, pero kasi sa Thailand, sabi niya, pag naka dual throttle body ka sa unit mo na FI, parang ang pagkakarinig ko diretsahin ko na, parang tatawanan ka. Pero sa Thailand kasi yun, dito sa Pilipinas meron tayong kanya-kanyang style, kanya-kanyang gusto natin gawin sa unit natin. So, hindi ako tutol sa dual throttle body. So, nasa sa inyo yan kung ano yung trip nyo sa unit nyo. Syempre, kayo yung masusunod. Pero, in proper Thailand yun walang dual throttle body. Dito sa Pinas natin, syempre, gusto nating maiba. So, ayun, nauso yung mga dual throttle body, bombahan, nakakabingi. Pero all goods naman. Sabi nga nung iba, ingay sa pandinig nyo, musika sa kanilang tenga. So, wala tayong against doon. Basta kung saan sila masaya sa show at wala silang ibang pinipermission tao, all goods tayo doon. Diba? Respeto natin yung hilig ng bawat isa. Nasa isang kultura naman tayong iniikutan. So, ayun, swing arm pa pala. Nakamanok din, bossing. Ayan. Stig, no? Whew! Sana all, boss. Grabe. Alam mo, boss, wala akong masabi sa'yo. Grabe. Ang lalim mo. Marami na namang iiyak na viewers at magko-comment dito sa unit na to. Alam mo, boss, wala akong masabi sa'yo. Grabe. Ang lalim mo. Marami na namang iiyak na viewers at magko-comment dito sa unit na to. Alam mo, boss, wala akong masabi sa'yo. Grabe. Ang lalim mo. Marami na namang iiyak na viewers at magko-comment dito sa unit na to. So, syempre, bago ko tapusin to, shoutout ulit sa iyo, boss. Maraming salamat sa imbitasyon dito at syempre, sinagot mo yung gastos ko. Maraming salamat, boss. Dito ko na muna tatapusin to. Mamimitig pa ako doon sa ibang entry nila dito sa Kalasyaw, dito sa Pangasinan. Lagi mong tatandaan, Repa, na dito sa kulturang to, motor lang ang magkakalaban, di ba, boss? Oh, boss. At dapat yung owner at builder umuwi yan ng magkakaibigan. At syempre, bawal lang Iyakin. yun! Bawal lang! Iyakin po. Yan. Bawal lang! Iyakin. Oh! Peace out!
So syempre, bago ko tapusin to, shoutout ulit sa iyo boss, maraming salamat sa imbitasyon dito at syempre, sinagot mo yung gastos ko. Maraming salamat boss. Dito ko na muna tatapusin to, mamimitik pa ako doon sa ibang entry nila dito sa Kalasyaw, dito sa Pangasinan. Lagi mong tatandaan Repa, na dito sa kulturang to, motor lang ang magkakalaban, di ba boss? Oo, boss. At dapat yung owner at builder umuwi yan ng magkakaibigan. At syempre, bawal lang! Iyakin. Yun! Bawal lang! Iyakin po. Yan. Bawal lang! Oh! Peace out!